Tayo. And hello mga ka-journey, welcome back to our YouTube channel. Ayun, at meron po tayong hindi kagandahang balita na natanggap last May 17, 2025. Nakatanggap po tayo ng email galing po kay YT na nagsasabing demonetize po yung channel natin. Oh my God, ang sakit sa ulo pala nun. Ayun, at dahil demonetize tayo, hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Yung mga activities ko, yung editing ko, hindi ko na siya nagawa dahil nga po demonetize tayo. So, nag-try po ako na mag-appeal dahil sabi naman is pwede mo pa rin mabalik yung monetization mo basta meron kang dalawang option na pwedeng gawin. And ayun, may binigay sa atin si Lolo na 2 option. Ang option number 1 is create video for your appeal. At yung number 2 is babalik ka sa pinakang unang-unang mong ginawang nang nag-YouTube ka. Alam mo yon, yung second option niya is talaga, masakit sa ulo dahil babalik ka, kailangan mo uling makakuha ng 4,000 minutes views or 10 million short videos views. Oh my God, paano mo kukunin yun sa panahon ngayon na napakarami na, ang hirap na mag-tasking ngayon, no? Kumbaga nakakaiyak kasi nandun ka na tapos babalik ka na naman sa zero. So, anong nangyari? Ginawa ko, pinag-aralan ko yung video kasi yung video kailangan mo siyang mai-submit 21 days after ng iyong demonetization. So, paano nga pa mag-submit ng video? So, itry natin. So, siguro yung mga naka-experience na nito, alam na nila kung paano yung dapat nilang gawin. So, kung paano tayo mag-create ng video at paano natin maisasubmit yon kay boss, kay Lolo. Ganon. Eto, meron po tayong dapat tandaan bago po tayo, wag po muna ninyong gagalawin yung inyong YouTube channel kung na-demonetize kayo. First, wag muna kayong mag-delete lalo na kung ang option nyo is mag-submit ng video appeal. Kasi pag nag-delete na kayo, hindi na nila i-entertain yung inyong isasubmit na video. Kung yung option number 2, ang inyong gagawin, yun yung time na kailangan mong maglinis ng mga alam mong video na hindi sa'yo, mga reused videos mo na alam mong restricted, lilinis mo talaga lahat yon. So, aalisin mo lahat yon. Yun ay sa option number 2. Pero kung video appeal ang gagawin mo, wag ka munang di-delete ng kahit na ano kasi kailangan nating explain kay Lolo bakit mo yon ini-upload ng ganon. Tapos, your channel is demonetized, you should not create new or use existing channels. Huwag ka munang gumawa ng iba na naka-under dyan sa Gmail address mo. Utang na loob, huwag mo munang galawin. Tapos yun nga, kailangan mong mag-appeal within 21 days of suspension. Yun, paano nga ba tayo gumawa ng video appeal? Nakasulat naman doon, kung i-try nyo i-click yung earn page, nandyan na siya, makikita nyo dyan kung paano ka mag-appeal. So, yung pinili natin is yung video create kasi parang nag-watch ako ng mga sa YouTube, nag-search ako kung paano nila ginawa at nag-search ako kung gaano katagal yung na-demonetize sila, kung gaano katagal yung results para makuha mo uli siya. Napanood ko naman na sa kanila after ng appeal nila, nagbalik na rin kagad after 2 days. So, create a video for your appeal. Sundan lang po natin lahat yung mga binigay nilang guidelines doon kung paano natin gagawin yung kanilang video na dapat nating isubmit. First, film your video in a supported language, of course. Dahil originally, alam natin na si Lolo YT is from US. So, kailangan nating itry na mag-in English. Hindi ko lang alam kung okay lang na mag-Tagalog. Pero, nag-try din ako na mag-in English doon sa video ko para sigurado na lang din. Hello YouTube team! Second, keep your video under 5 minutes. Yan, 5 minutes lang po. Wag lalampas. Siguro may nakikita akong mga sample videos, 2 minutes lang, ganun. Basta wag lalampas ng 5 minutes. Number 3, show or mention your channel's URL within the first 30 seconds. So, ang ginawa ko dyan, in-screenshot ko yung YouTube channel ko, tapos i-mention ko pa rin. So, para sigurado pa rin.
Hello YouTube team, this is Isai's Journey at your service. And then next, mention the reviewer's feedback and tell them why it is a mistake. Number 1, talk about your channel. Hindi lang yung video na akala mo is restricted. Huwag ka lang mag-focus dun sa video na akala mo is na-reuse mo. So, i-mention mo pa rin paano mo ginawa yung channel mo, kung tungkol saan yung channel mo, ganon, or paano mo siya ginagawa, paano yung editing na ginagawa mo, kung kailan dapat provide visual example kung paano ka nag-e-edit. Halimbawa, nag-e-edit ka sa CapCut, ganyan. Kumbaga, ipakita mo doon, mag-screen record ka ng kung paano mo ini-edit. Tapos mag-picture ka ng mga guidelines mo, yung mga binabasa mo, ganon. Isama mo na lang din doon sa video mo. Tapos, i-revise mo yung content mo na akala mo is na-restrict. Explain mo bakit mo siya ginawa o bakit ka nagkamali ng pagka-upload doon. Kasi yung sa akin, nangyari kasi parang na-double upload ako ng isang video, which is meron akong voice over, tapos same photo, same videos pa rin yung nandun, at same talaga yung video. Kumbaga parang gaya niyan, same talaga, may views yung isa, may views din yung isa. So siguro lumabas reuse kasi hindi na yung channel naman natin is all about OFWs and what is happening here in Hong Kong naman, yung ganon yung mga natin. So hindi ako naniniwala na meron akong mga reuse video. Actually mostly is original, pero minsan kasi especially sa mga short videos ko is hindi nakikita yung pagmumukha na to. So ganon, akala nila reused, which is na double upload ako. So ingat-ingat po tayo sa mga, halimbawa akala nyo hindi nyo pa na-upload, i-upload nyo uli. So i-check nyo po muna talaga mabuti kasi nagiging reused siya. So ayun, after po nating makagawa ng video na yon, ilalagay po natin yung video na yon, i-upload po natin sa ating YouTube channel, tapos ilalagay po natin as unlisted. Unlisted, yes. Unlisted lang siya. Tapos kukunin po natin yung URL nun at ika-copy paste po natin doon sa may nakalagay na submit para po ma-submit natin sa ating appeal. Kalimitan po dito nagkakamali kasi akala nila yung sa unlisted, ika-copy link mo lang yun tapos ipi-paste mo doon. Pero na-try ko yun, hindi talaga tinatanggap. So kailangan nandun kayo sa browser, kumuha, tapos sa ilalim ng video nyo doon, meron doon yung pinakang URL na link. Yun po ang kukunin yung link para i-paste doon para ma-submit po natin yung video natin. Kasi yung copy link hindi po talaga siya ina-accept. Or kung may laptop kayo, much better. Kasi doon sa laptop, pag nag-upload kayo, matik na yun. Doon sa baba ng video, nandun na yung ating pinakang URL ng video natin. So, yun ang ika-copy paste natin and then submit. And then yun, after 2 days 2 days lang. 2 days lang nakatanggap na tayo na successful, bumalik na ang ating monetization. Yun. Hindi natin kailangan mag-play uli ng 4,000 minutes views or 10,000 views for short. Tsaka yung 1,000 subscriber, which is yun lang yung eligible natin that time. So, yun lang po mga ka-journey. Sana makatulong tong video na to sa mga nade-demonetize dyan. Wag po kayong magpanik. Kalma lang. Pag-aralan natin mabuti kung ano yung mga hinihingi ni Lolo YT para po sa ating channel na maging talagang totally originally sa atin. Yun lang po. Till next video. Bye-bye!